Magandang gabi sa ating mga kagabi ng lagim. Damhin ninyo ang lamig ng hangin na bumabalot sa bawat pahina ng ating librong puno ng misteryo at hiwaga. Simulan na natin ang kwento ngayong gabi. Tahimik na nagmuni-muni si Teacher Ivy, 28 taong gulang, habang nakatitig sa mga natitirang papeles sa kanyang mesa sa loob ng lumang faculty room ng San Ildefonso High School sa lalawigan ng Bulacan. Ang buong paligid ay nababalot ng nakabibinging katahimikan dahil kasalukuyang bakasyon na at walang ibang tao sa buong gusali maliban sa kanya. Napagpasyahan niyang tapusin ang mga ulat bago umuwi upang hindi nadalhin ang trabaho sa kanilang bahay na malayo sa bayan. Ang lumang paaralang ito ay kilala sa matatagpuan nitong mga lumang puno ng akasya na naglalagay ng madidilim na anino sa bawat bintana. Habang abala siya sa pagsusulat, napansin niya ang biglang paglamig ng hangin sa loob ng silid na parang may pumasok na aircon, kahit wala namang nakasaksak na kagamitan doon. Lumingon si Teacher Ivy sa paligid at napansin niyang bahagyang umuga ang lumang bentilador sa kisame na tila may sumasabay sa mabagal nitong pag-ikot. Nagsimulang manginig ang kanyang mga kamay habang inilalapag ang bulpen at pinakikiramdaman ang kakaibang presensya na nagmumula sa madilim na sulok. Ang mga lumang upuan at mesa ay mistulang nagbabantay sa kanyang bawat kilos na parang mga saksi sa isang lihim na pangyayari. Maya-maya pa ay narinig niya ang kakaibang tunog ng tisa na gumagasgas sa pisara na nagmumula sa kabilang kwarto kung saan naroroon ang faculty room ng mga matatandang guro noon. Sinubukan niyang kumbinsihin ang sarili na baka pusa lamang iyon o kaya ay ang lumang tubo ng tubig na tumutunog kapag hating gabi na. Subalit ang tunog ay malinaw at may kasama pang mahinang boses na nagpapaliwanag ng isang aralin sa matematika na tila may pinapagalitang estudyante. Tumayo si Teacher Ivy at dahan-dahang lumakad patungo sa pintuan habang hila-hila ang kanyang sariling hininga na nag-iiwan ng usok sa lamig. Pagbukas niya ng bahagya sa pintuan, napansin niya ang liwanag ng gasera na nagmumula sa loob ng faculty room kahit wala namang gumagamit ng ganitong uri ng ilaw sa modernong panahon ngayon. Nakita niya ang isang matandang lalaki na nakatalikod habang nagsusulat ng mga formula sa pisara gamit ang puting tisa na unti-unting nauubos sa kanyang mga daliri. Nais niyang sumigaw, subalit parang may bumara sa kanyang lalamunan na pumipigil sa anumang tunog na lumabas sa kanyang bibig habang nanonood. Ang matanda ay dahan-dahang lumingon at ipinakita ang mukhang maputla at tila walang buhay na nag-iwan ng matinding takot. Siya si dating Principal Santos, ang pinuno ng paaralang ito na namatay sa atake sa puso dekada, na ang nakalipas habang nag-aayos ng mga dokumento sa parehong mesang ito. Agad na umatras si Teacher Ivy, subalit nabangga niya ang lumang aparador na naglaglag ng ilang lumang libro sa sahig na lumikha ng malakas na tunog. Ang ingay na iyon ay umalingaw-ngaw sa buong gusali at nagpatigil sa matandang principal na ngayon ay nakatayo na sa kanyang harapan ng walang naririnig na yapak. Napaupo si Teacher Ivy
sa malamig na semento habang pinapanood ang paglapit ng dating pinuno na may dalang makapal na lumang libro. Magandang gabi, Teacher Ivy. Inaasahan na namin ang iyong pagdating sa aming maliit na samahan dito sa loob ng paaralang ito. Ang malamig na sabi ng matanda. Nais niyang tumakbo papalabas ng pinto, subalit parang may invisible na harang na pumipigil sa kanyang mga paa na kumilos palayo sa lugar na iyon. Ang mga bintana ay biglang sumara nang may malalakas na lagapak na nagpalabas ng alikabok mula sa mga lumang kurtina na kulay abo. Ramdam na ramdam niya ang bigat ng kapaligiran na tila ba kinukuha ang huling hibla ng kanyang lakas upang tuluyang mawalan ng malay. Sa gitna ng kanyang takot, napansin niya ang iba pang mga guro na lumalabas mula sa dilim ng mga pasilyo nang may dalang mga lumang tasa ng kape at teacher's record. Naroon ang lumang librarian na may hawak na lumang card ng aklatan at ang guidance counselor na may seryosong mukha habang nakatitig sa kanya ng direkta. Walang buhay ang kanilang mga mata, subalit ang kanilang mga galaw ay pamilyar. At parang nagtuturo pa rin sila sa isang hindi nakikitang klase ng mga patay. Ang buong silid ay unti-unting nagbago ang anyo at naging tila isang lumang kwarto noong dekada 70, kung kailan buhay pa ang mga ito. Huwag kang matakot, Hija, dahil ikaw ang napili naming magpatuloy ng aming nasimulan sa paaralang ito na hindi na kailanman magsasara sa paglipas ng panahon. Patuloy na sabi ng prinsipal. Iniabot ng matanda ang isang lumang libro na may balat na gawa sa balat ng hayop, kung saan nakasulat ang mga pangalan ng mga gurong nagturo noon. Sa bawat pahina ay may mga nakasulat na pangalan na may bahid ng tunay na dugo sa halip na tinta na lalong nagpalala sa panginginig ng kanyang buong katawan. Napagtanto niya na ang librong ito ay ang opisyal na talaan ng mga kaluluwang nakakulong sa loob ng gusaling ito magpakailanman. Nanginginig ang kanyang mga kamay na iniabot ang panulat na inaalok sa kanya ng guidance counselor nang ngumiti ng may kakaibang lambing na nagpakilabot sa kanyang buto. Pirmahan mo na ang iyong pangalan upang maging ganap na bahagi ka ng aming faculty room at hindi mo na kailangang umuwi pa kailanman. Ang muling pag-anyaya ng matanda. Tiningnan niya ang pintuan na ilang metro lamang ang layo, subalit napagtanto niyang ang labas ay puno na rin ng makakapal na fog at dilim. Wala na siyang ibang pagpipilian kundi ang sundin ang kanilang utos, habang ang kanyang isip ay unti-unting nilulunod ng matinding takot at kawalan ng pag-asa. Sa huling sandali bago dumampi ang dulo ng panulat sa papel, nakita niya ang sarili sa salamin na wala na ring refleksyon na nagpapatunay na huli na ang lahat. Ang bawat tibok ng kanyang puso ay naging hudyat ng pagpasok niya sa mundo ng mga hindi nakakita ng tunay na kapayapaan pagkatapos ng kamatayan sa San Ildefonso. Dito nagtapos ang unang bahagi ng kanyang paglalakbay sa loob ng madilim na silid na pinamumugaran ng mga gurong hindi kailanman nagretiro sa kanilang tungkulin. Ang mga ilaw sa labas ng bayan ay tuluyan ng nawala at
pinalitan ng walang katapusang kadiliman na kumain sa buong paligid ng gabing iyon. Sa isa pang dulo ng bansa, sa isang liblib na paaralan sa isla ng Guimaras, sa rehiyon ng Kanlurang Visayas, naganap ang isa pang kababalaghan sa lumang faculty room. Si Student Kyle, 15 taong gulang, ay napilitang pumasok sa loob ng gusali upang kunin ang naiwang proyekto ng kanyang kapatid na guro na si Teacher Ivy. Ang hangin sa islang ito ay kilala sa pagiging tahimik tuwing gabi. Subalit ang gabing iyon ay sinalihan ng malalakas na alulong ng mga aso mula sa kalayuan. Ang mga lumang kahoy na sahig ng gusali ay lumalutong sa bawat hakbang ng binata habang binabagtas ang madilim na pasilyo. Pagdating niya sa tapat ng faculty room, napansin niyang nakabukas ang ilaw sa loob at may naririnig siyang boses ng isang janitor na nagwawalis ng sahig. Si Manong Guard at ang janitor na si Mang Kanor na 62 taong gulang ay nakita niyang abala sa paglilinis ng mga lumang upuan. Subalit napansin ni Kyle na ang mga ito ay hindi lumilingon sa kanya kahit ilang beses niya silang tinawag ng may malakas na boses. Ang mga ito ay paulit-ulit lamang na ginagawa ang parehong galaw na tila ba nakaluop sa isang lumang pelikula na walang katapusan. Dahan-dahang pumasok si Kyle upang kunin ang sobre sa ibabaw ng mesa. Subalit biglang sumara ang pintuan nang may malakas na tunog na nagpatalon sa kanyang dibdib. Sinubukan niyang buksan ang hawakan, subalit ito ay parang bakal na nakawelga sa hamba at hindi matinag ng kanyang lakas bilang isang binata. Napalingon siya sa paligid at nakita ang janitor na nakatayo na sa kanyang harapan habang hawak ang lumang walis tingting na may bahid ng itim na likido. Hindi ka dapat narito sa oras na ito, binata, dahil sarado na ang paaralan para sa mga buhay. Ang seryosong babala ng matanda. Nagsimulang tumulo ang pawis sa noo ni Kyle habang inaatrasan ang janitor na dahan-dahang lumalapit sa kanya na may kasamang kakaibang amoy ng lumang lupa. Nakita niya sa isang sulok ang PTA president na si Aling Rosa na nakaupo habang tinitigan siya ng may matalim na tingin mula sa dilim. Ang mga mata ng mga taong ito ay puti na at walang mga itim na bahagi na nagpapakita na sila ay matagal nang pumanaw sa islang ito. Ang kanilang mga damit ay luma na rin at may mga punit-punit na bahagi na tila nagmula pa sa dekada 70 o 80. Kailangan mong mag-iwan ng patunay na ikaw ay dumaan dito upang payagan ka naming makaalis ng ligtas sa gusaling ito. Ang malamig na wika ni Mang Kanor. Inabot sa kanya ng janitor ang isang lumang attendance book na puno ng mga lumang pangalan ng mga estudyante at guro na nag-aaral dito noon. Nang buksan niya ang aklat, nakita niya ang pangalan ng kanyang kapatid na si Teacher Ivy na nakasulat sa pinakabagong pahina. Ang bawat titik ay tila ba gumagalaw at humihinga na parang may sariling buhay na kumakain sa atensyon ng sinumang tumitingin dito. Pinilit ni Kyle na tumanggi, subalit ang janitor ay hinawakan ng kanyang balikat nang may napakalakas na puwersa na nagparusa sa kanyang mga buto sa katawan.
Walang nakakaalis dito ng walang pirma, Kyle. Dahil ikaw ang magsisilbing susunod na bantay ng ating lumang paaralan, ang sabi ng PTA President. Ang boses ng babae ay umalingaw-ngaw sa buong silid, na parang nagmumula sa loob ng kanyang sariling ulo at hindi mula sa paligid. Ang mga ilaw sa loob ay nagsimulang pumalim at magpalipat-lipat ng kulay mula sa dilaw hanggang sa madilim na pula na nagpalabo sa paningin. Sa gitna ng kanyang pag-aalinlangan, nakita niya ang isang lumang litrato sa dingding kung saan kasama ang mga gurong ito na nakangiti pa noong sila ay buhay pa. Subalit ngayon, ang mga mukha sa litrato ay unti-unting nagbabago at nagiging mga kalansay na nakatitig sa kanya ng may mapanlinlang na mga ngiti. Ang takot ay tuluyang pumasok sa kanyang sistema hanggang sa nawalan na siya ng lakas na lumaban sa mga ito. Dahan-dahang hinawakan ng kanyang nanginginig na daliri ang panulat at sinimulang isulat ang kanyang buong pangalan sa ibabaw ng linya. Pagkatapos niyang maisulat ang huling letra, naramdaman niya ang biglang paglaya ng kanyang katawan mula sa mabigat na hawak ng janitor at ng mga kasamahan nito. Subalit nang tumingin siya sa salamin sa gilid ng silid, napansin niyang ang kanyang refleksyon ay naiwan sa loob habang ang kanyang katawan ay lumabas. Ang pintuan ay kusaring bumukas at pinayagan siyang lumabas. Subalit alam niyang ang kalahati ng kanyang kaluwalhatian ay naiwan na sa loob ng silid. Ang mga alulong ng aso sa labas ay naging hudyat ng pagtatapos ng 2 kabanata ng madilim na kwentong ito. Sa mataas na bahagi ng kabundukan sa Benguet, sa loob ng isang lumang paaralan na naliligiran ng makapal na ulap at hamog, nagpapatuloy ang bangungot. Si Guard Juan, 50 taong gulang, ay nag-iikot sa paligid ng gusali ng gabing iyon upang siyasatin ang mga kakaibang ingay mula sa 2 palapag. Ang lamig sa lugar na ito ay tumatagos hanggang sa buto, kaya't laging suot ng gwardiya ang kanyang makapal na jacket na kulay asul. Ang mga pine trees sa labas ay sumasayaw sa saliw ng malakas na hangin na nag-iiwan ng mga anino sa bintana. Pagdating niya sa tapat ng faculty room, napansin niyang nakabukas ang pinto at may nag-uusap sa loob tungkol sa mga leksyon sa kasaysayan ng lalawigan. Dahan-dahan niyang sinilip ang loob at nakita ang dating principal kasama ang isang matandang guro na nagtuturo noon sa mga kabundukang ito dekada na ang nakararaan. Ang mga ito ay nakaupo sa paligid ng isang lumang kalan na may nagbabagang uling kahit wala namang init na ibinibigay ito sa paligid. Ang Guard Juan ay pumasok upang sitahin ang mga ito dahil bawal ang mag-iwan ng apoy sa loob ng gusali nang walang pahintulot. Sino kayo at bakit kayo nandito sa oras na ito ng gabi nang walang kaukulang permit mula sa pamunuan? Ang tanong ng guwardiya ng may katapangan. Subalit ang matandang guro ay dahan-dahang lumingon at ipinakita ang mukhang puno ng putik at sugat mula sa isang lumang aksidente sa kalsada noon. Siya ang matandang guro na namatay sa pagguho ng lupa sa gilid ng bundok noong taong 1990. Ang kanyang mga mata ay blanko at ang kanyang kasuotan
ay basa pa rin ng putik na tila ba galing lamang siya sa hukay. Tumayo ang dating prinsipal at hinarangan ang daan patungo sa pinto upang hindi makalabas ang guwardiya na ngayon ay nagsisimula ng manginig sa takot. Wala nang bantay dito kundi ikaw, Guard Juan, kaya nararapat lamang na idagdag mo ang iyong pangalan sa aming opisyal na talaan ngayon. Ang sabi nito. Inabot ng matandang guro ang lumang attendance book na may mga pahinang naninilaw na sa katandaan at amoy lumang lupa mula sa ilalim ng bundok. Ang bawat pahina ay naglalaman ng mga pangalan ng mga taong nawala sa bayan na ito nang walang linaw sa kanilang mga kaso. Sinubukan ni Guard Juan na bunutin ang kanyang baril sa baywang, subalit ito ay naging yelo at hindi na maputok dahil sa sobrang lamig ng paligid. Ang mga bintana ay biglang bumagsak at pumasok ang makapal na hamog na nagbalot sa buong faculty room ng puting usok na mahirap alisin. Huwag ka nang lumaban dahil ang bundok na ito ay pagmamay-ari na namin bago pa man itayo ang paaralang ito sa ibabaw. Ang malamig na babala ng matanda. Ang bawat salita ay may dalang mabigat na hangin na dumagan sa dibdib ng gwardiya hanggang sa halos hindi na siya makahinga. Wala nang nagawa ang gwardiya kundi tanggapin ang kapalaran habang pinipilit ng kanyang nanginginig na kamay na hawakan ang panulat na inaalok sa kanya. Isinulat niya ang kanyang pangalan sa ibabaw ng pangalan ng kanyang pumanaw na ama na dati ring nagtrabaho sa paaralang ito noon. Nang matapos niya ang pagsusulat, naramdaman niya ang pagbabago sa kanyang temperatura ng katawan na unti-unting lumalamig hanggang sa mawalan na siya ng init. Ang kanyang kaluluwa ay humiwalay sa kanyang katawan at sumama sa grupo ng mga gurong hindi kailanman nakapunta sa langit. Ang silid ay nagbalik sa dati nitong tahimik na anyo habang ang hamog sa labas ay patuloy na kumapal at nagtago sa buong gusali mula sa sikat ng buwan. Ang mga kwento tungkol sa guwardiyang nawala ay naging alamat na lamang sa mga tagabayan na walang kamalay-malay sa katotohanan. Dito nagtatapos ang 3 kabanata ng ating nakapangingilabot na paglalakbay sa mga lumang silid-aralan sa iba't ibang panig ng ating bansa. Ang kadiliman ay patuloy na naghihintay sa susunod na biktima na mangangahas pumasok sa mga saradong pinto ng nakaraan. Sa pinakatimog na bahagi ng bansa, sa isang baybaying bayan sa Tawi-Tawi, matatagpuan ang isa pang lumang gusali ng paaralan na may madilim na nakaraan. Si Teacher Ivy, kasama ang iba pang mga biktima, ay dinala ng hindi nakikitang puwersa sa faculty room na ito na nakatayo malapit sa dagat. Ang alon ng dagat ay humampas ng malakas sa mga pader na gawa sa lumang kahoy na nag-iwan ng maalat na amoy sa hangin. Ang buwang nakatago sa likod ng mga ulap ay nagbigay ng kulay asul na liwanag sa loob ng silid na pinamumugaran ng misteryo. Naroon ang buong grupo ng mga patay na guro, kabilang ang dating principal, ang librarian, ang guidance counselor, at ang mga bagong dagdag na sina Kyle at Guard Juan. Ang bawat isa sa kanila ay nakaupo sa kani-kanilang mesa
habang tahimik na naghihintay sa huling yugto ng kanilang walang hanggang pagtuturo. Ang mga lumang ilaw na nakasabit sa kisame ay umuuga sa bawat hampas ng hangin mula sa karagatan na nagpapakita ng kanilang kalungkutan. Si Teacher Ivy ay nakatayo sa gitna habang ang kanyang pangalan ay binabasa ng malakas ng dating principal sa harap ng lahat. Ngayong kumpleto na ang ating mga tauhan mula sa Luzon, Visayas at Mindanao, maaari na nating simulan ang ating panghabambuhay na klase, ang anunsyo ng matanda. Ang mga pinto ay tuluyang nagsara at naglock mula sa labas ng may makapal na kadena na hindi kailanman mabubuksan ng sino mang buhay na tao ngayon. Ang mga bintana ay tinakpan ng mga lumang kurtina na kusang gumalaw kahit walang hangin na dumadaloy sa loob ng silid na iyon. Ang bawat isa sa kanila ay nakaramdam ng bigat sa kanilang mga balikat na sumisimbolo sa kanilang bagong tungkulin bilang mga guro ng dilim. Sinubukan ni Teacher Ivy na magsalita, subalit ang kanyang boses ay naging isang malamig na bulong lamang na nalunod sa ingay ng alon sa labas ng gusali. Ang guidance counselor ay lumapit sa kanya at nag-abot ng isang makapal na libro ng mga aralin na puno ng mga madilim na ritual at kasaysayan. Dito ay walang bakasyon, walang katapusan ang klase, at walang sino man ang makakaalis dahil tayo ang tagapag-ingat ng mga lihim. Ang seryosong wika nito. Ang mga mukha ng mga kasama niya ay unti-unting nawalan ng kulay at naging mga maskara ng takot at kalungkutan. Ang mga pangalan nila sa attendance book ay nagsimulang umilaw sa kulay pula na nagpapatunay na ang kontrata ay opisyal ng naging bisa sa ilalim ng buwan. Ang bawat pahina ay naglalaman ng mga mukha ng mga taong nagturo sa paaralang ito na hindi kailanman nakatikim ng kapayapaan pagkatapos ng kanilang kamatayan. Ang silid ay lumawak at naging isang malaking bulwagan kung saan libu-libong mga upuan ang naglalaman ng mga kaluluwa ng mga estudyanteng nawala. Ang atmosfera ay napuno ng kakaibang tunog ng pag-iyak at pagtawa na sabay-sabay na nagmumula sa dilim ng paligid. Ang ika-4 na kabanata ay nag-iwan ng malinaw na mensahe na ang kamatayan ay hindi ang huli, kundi simula lamang ng isang mas mahabang paghihirap sa mga silid na ito. Ang mga gurong hindi nakapagretiro sa tunay na buhay ay nagpatuloy sa kanilang misyon sa kabilang mundo nang walang awa sa mga napapadpad. Ang mga ilaw sa faculty room ay tuluyang namatay at pinalitan ng kadiliman na kumain sa bawat sulok ng gusali hanggang sa wala nang natira. Ang kwento ng kanilang pagkakatali ay nanatiling lihim sa mga taong nagdaraan sa labas ng lumang paaralang ito tuwing gabi. Sa huling kabanata, ang araw ay nagsisimula ng sumilip sa silangan. Subalit sa loob ng faculty room sa Tawi-Tawi ay nananatili ang kadiliman at lamig. Si Teacher Ivy kasama sina Kyle at Guard Juan ay nakaupo na sa kanilang mga takdang mesa habang nakatitig sa kawalan ng walang hanggan. Ang lumang bell ng paaralan ay tumunog ng 3 beses na hudyat
ng pagsisimula ng klase para sa mga patay na mag-aaral na dumarating mula sa dilim. Ang dating principal ay tumayo sa harap ng klase at sinimulan ang pagtawag ng mga pangalan sa attendance book na may dugong nakasulat. Subalit sa gitna ng katahimikan, napansin ni Teacher Ivy na ang pintuan ng faculty room ay dahan-dahang bumukas at may isang bagong taong pumasok sa loob. Ang taong ito ay ang kasalukuyang principal ng paaralan sa modernong panahon na nagpunta upang suriin ang mga dokumento para sa susunod na pasukan. Ang mukha nito ay bakas ang pagod at walang kamalay-malay sa panganib na naghihintay sa kanya sa loob ng madilim na silid na ito. Agad na isinara ng dating principal ang pinto at ikinulong ang bagong bisita sa loob ng may mabilis na galaw na walang nakakita. Maligayang pagdating sa ating faculty room, punong guro. Ikaw ang aming pinakahihintay upang makumpleto ang lupon ng mga hindi nakapagretiro. Ang malamig na sabi ng matanda. Nais tumakbo ng kasalukuyang prinsipal, subalit ang mga dating guro ay humarang sa bawat daan patungo sa pinto habang hawak ang lumang panulat. Napagtanto ni Teacher Ivy na ang sikreto ng silid na ito ay hindi kailanman matatapos dahil bawat bagong pinuno na pumapasok ay nagiging kapalit nila. Ang sumpa ay patuloy na iikot mula sa isang henerasyon hanggang sa susunod habang ang mga lumang gusali ay naninindigan sa dilim. Ang attendance book ay inabot sa bagong punong guro habang ang lahat ng mga naroroon ay nakatitig sa kanya ng may mga matang walang buhay at nagbabantay. Pirmahan mo na ang iyong pangalan upang magsimula na ang iyong walang katapusang pagtuturo sa mga kaluluwa ng ating paaralan, ang utos ng principal noon. Nanginginig ang kamay ng bagong bisita habang kinuha ang panulat at isinulat ang kanyang pangalan sa ilalim ng pangalan ni Teacher Ivy. Sa sandaling iyon, ang kanyang katawan ay nanigas at ang kanyang refleksyon sa salamin ay tuluyang nawala na parang bula sa hangin. Ang twist ng kwento ay nagsiwalat na si Teacher Ivy at ang kanyang mga kasamahan ay hindi lamang mga biktima, kundi sila na ngayon ang nagpapatakbo ng sumpa. Ang bawat gurong hindi nagretiro ay nagiging tagapangalaga ng silid upang humanap ng mga bagong isasakripisyo sa bawat taon na lumilipas sa kasaysayan. Ang aral ng kwento ay ang paggalang sa mga hangganan ng nakaraan at ang pag-iwas sa pagpasok sa mga saradong gusali kapag sumapit ang hating gabi. Ang mga patay ay may sarili silang mundo na hindi dapat guluhin ng mga buhay kung ayaw nilang maging bahagi ng kanilang walang hanggang talaan. Ang bell ay tumunog muli ng malakas habang ang buong gusali ay unti-unting naglaho sa paningin ng mga taong nagdaraan sa labas ng bakod tuwing umaga na iyon. Wala nang nakakaalam kung nasaan ang mga taong nawala, maliban sa mga lumang dokumento na naiwan sa ibabaw ng mesa sa loob ng silid. Ang kwento ay nanatiling isang babala sa bawat gurong nagtatrabaho ng lampas sa oras sa mga liblib na paaralan sa ating kapuluan ngayon. Dito na nagtatapos ang kwento natin ngayong gabi.
Mga kagabi ng lagim, mag-ingat kayo sa paglabas sa dilim. At diyan na nagtatapos ang kwento natin ngayong gabi. Ang kwentong ito ay nagdala sa atin sa madilim na mundo ng mga gurong hindi nakapagretiro at nananatili sa loob ng mga lumang silid-aralan upang maghanap ng mga susunod na kasama. Nawa ay nagdala ito ng takot at aral sa inyong mga puso habang kayo ay naghahanda sa pagtulog sa ilalim ng malamig na gabi. Maraming salamat sa mga kagabi ng lagim na nakinig at sumama sa paglalakbay ng ating kwento ngayong gabi. At huwag ninyong kalimutang mag-subscribe sa YouTube channel ng Gabi ng Lagim para lagi kayong updated sa mga bagong upload na tiyak na magpapatindig ng inyong mga balahibo.